Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Magtataas muli ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco sa unang 2 buwan ng taong kasalukuyan dahil sa mas mataas na generation charges. Ang pagtaas ng lagpas 57 sentimo kada kilowatt hour ngayong Pebrero ay nagdala sa kabuang halaga ng kuryente ng Meralco sa halos 11 piso at 72 sentimo mula noong nakaraang buwan na 11 piso at 34 na sentimo kada kilowatt hour. Katumbas ito ng pagtaas ng humigit kumulang sa 115 piso sa kabuang singil ng mga residential customers na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour buwan-buwan. Sinabi ng Meralco na ang kabuang pagtaas ng rate ngayong buwan ay pangunahing hinihimok ng generation charge na tumaas ng lagpas 45 sentimo hanggang 7 piso at 10 sentimo kada kilowatt hour, pangunahing dahilan sa mas mataas na halaga ng kuryente ay nagmula sa mga Independent Power Producers or IPP at Power Supply Agreements o PSA. Sinabi ng kumpanya na ang mga singil mula sa mga PSA ay tumaas ng lagpas 15 sentimo kada kilowatt hour dahil sa mas mataas na mga singil mula sa mga emergency na PSA at pagbaba ng halaga ng piso na nakaapekto sa humigit kumulang 11% ng mga gastos sa PSA na dollar-denominated. Dagdag ng Meralco, maaaring mas mataas ang singil ng IPP at PSA kung hindi dahil sa 40 sentimo kada kilowatt hour na pagbaba ng singil mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM dahil sa pinabuting sitwasyon ng supply sa Luzon Grid. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, hinimok ng pamunuan ng Manila Electric Company o Meralco ang mga kumpanya at mga negosyo, partikular na ang mga kumukonsumo ng mas mataas sa kuryente na sumali sa Interruptible Load Program o ILP ng gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ni Meralco Vice President at Head of Corporate Communications, Joe Zaldarriaga, na layunin nitong matiyak na may sapat na kuryente sa darating na tag-init dulot ng El Nino. Paliwanag pa nito na ang naturang programa ay isang Energy Demand Side Management Program kung saan hinihimok ng Meralco customer na gumamit ng mga generator set kapag may red alert. Ito anya ay makatitiyak na maiibsan ang pagkaantala sa serbisyo ng kuryente sa mga pangkaraniwang customer ng Meralco. Batay sa kasalukuyang pagtansya, sinabi ni Zaldarriaga, aabot sa 103 kumpanya ang nasa loob ng Meralco franchise area na kabilang sa ILP. Ang mga ito ay mayroong 528 megawatts na deloading capacity. Ang ILP ay ipinapatupad pa simula noong taong 2014 at mula noon ay nabawasan ang pagkaantala sa serbisyo ng Meralco sa 1.8 milyong pamilya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsimula ng maningil ng toll fee ang concessionaire na nangangasiwa sa Cavite Laguna Expressway o CALAX sa mga motorista na dumaraan sa subsection matapos halos 3 buwang libreng pagdaan sa Silang Aguinaldo Interchange. Inihayag ng CALAX operator MPCALA Holdings Incorporated na mangongolekta na ito ng updated toll rates. Ang initial base toll rate base sa Toll Regulatory Board o TRB ay 17 piso para sa Class 1, 35 piso para sa Class 2 at 52 piso para sa Class 3.
Ayon sa TRB, hindi naman mababago ang toll fees para sa iba pang CALAX subsection. Nagbukas ang silang Aguinaldo Interchange noong Nobyembre 8 na nagbigay daan sa mga motorista na makapunta sa Tagaytay ng mas mabilis. Ayon sa MPCALA Holdings Incorporated na nasa 12,000 na ang mga sasakyan na dumadaan sa silang Aguinaldo Interchange araw-araw na doble pa sa inaasahan nilang 5,000 mga sasakyan. Ang silang subsection ng CALAX ang ikalima sa 8 segments ng 45-kilometer toll road. Saklaw nito ang 3.9 kilometers na may 2x2 lane expressway mula silang East Interchange hanggang Aguinaldo Highway sa Cavite. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.